Sa Matthew 7:13-14, dalawang makikitid nga daw dyan na daan, pero ang isa maluwag na napapasukan, pero leading to destruction. Ang isa naman na makitid, pero leading to life. So marami ang naghahanap nito, pero kakaunti lang ang nakasumpong. So baga, sa akin lang, sa lahat ng mga nasa daan ngayon, tayo kaya suriin natin yung daan na dinadaanan natin. Ano kayang gate yung ating napasukan? Leading to destruction kaya or leading to life. buhay na everlasting? Oh, to eternity. So, yeah. Yun, that is a choice. So, nasa bawat isa yan na nakasumpong ng mga daan na yan. So, may paghihirap, meron ding hindi naghihirap. So, nasa tao yan. Okay, doon sa 15-20 na verse naman. Sabi nga, di ba, ano ba ang, ano dyan? Yung mga huwad na katuruan, huwad na tagapagturo. Diba? So, huwad na mga tagapagturo, diba? Nagkiklaim sila na ano yung mga tinuturo nila. Pero nakikita sa kanilang mga gawa kung sila ay tunay at galing sa ating alahayam. Baga sila ay righteous. Pero kung ang tinuturo nila ay hindi naman naaayon sa kanilang mga gawa at isinasabuhay, diba? So, hindi sila yun. Kaya nasa sa atin po, isa sa buhay natin, ating tinuturo. Pero kung ang tinuturo natin, yung mga tinuturo natin, nakikita nga talaga sa ating mga gawa, nakikita, napoportray sa pamamagitan ng ating mga buhay, araw-araw. Ayan. So, yung palang galing din nila sa verses 21-23. Di ba, ipinangalandukanan pa nila yung, di ba sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Nagpalayas kami ng nagpagaling kami. Pero anong sabi dyan? Nadideceive ang tao minsan sa sarili niyang katalinuhan. So, yung talino minsan ng tao ang malaking dahilan kung bakit yung mga naggagaling-galingan dyan, doon sila nafe-fail nang hindi nila alintana. So, dapat pala, kaya nga sinasabi ng ating alahayam, yung humbleness, at saka yung pagsunod, totally, talaga, sa Pero dito kanyang mga talaga, kautusan. sis, no? Mapapaano ka talaga, nagpropesiya, nagpaalayas ng demonyo, gumawa ng himala. Lahat ka Oo. talaga, yun ang maniniwala talaga ang tao sa kanila, di ba? Diba? Pero magtaka ka, bakit sinabihan sila na hindi ko kailanman kayo kilala, lumayas kayo sa aking harapan. Wala Diba? yung pagsunod. Yun. So, sabi dyan, na maraming tumatawag nga sa kanya, pero puro lang labi. Hindi talaga sa puso. Maraming nananalangin sa kanya, pero puro tulak bibig. Hindi talaga nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ay nababasa ng ating alahayam yun. Kaya marami dyan ang nasasala. Kaya tayo din, minsan, tinitingnan din tayo ng ating alahayam. Kaya sa araw-araw, nararanasan natin yung baptism of fire. Kasi kung wala yun, nakapangyarihan ng ating alahayam, hindi tayo mababago. Diba? Siya lang Nasa kanya ang pagbabago ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At mababago dyan ang sino man na susunod. Yung mayroon talagang puso na sumusunod sa kanya. Yung mga love, sis. Pag love. Oo, Sa hindi nakabase sa emosyon. Hindi nakabase sa emosyon, kundi sa salita niya kung ano ang kanyang command. Kasi nakikita, inilatag niya na lahat dyan ang kanyang Pagmamahal kalooban. sa kapwa, no? Oo. Kaya nga Nakalatag pinalitan dyan. pinalitan ng mensahero ang salitang love. Pinalitan niya ng righteousness.
Oh, diba? Kasi, Pagmamahal, ah, pagsunod. oo, lagi nating tatandaan na kung ano man ang ginagawa natin, tatanungin mo ang sarili mo, makatuwiran ba itong ginagawa ko? Ito ba ay katanggap-tanggap sa alahayam? Mm. Kaya dyan, makita natin sa verses 24 at 27, kung ano yung pinagbabasihan ng isang tao, kung totoo siyang sumusunod, saan ba nakabuild ang kanyang mga paa, ang kanyang pananalig. Kung talagang sa tinatawag niya, i-prove niya na siya ay side ng ating alahayam. Hindi niya kayang i-prove yan na side siya kung hindi niya ipinamumuhay ang mga kautusan ng alahayam. So madali lang yan, madali lang niyang makamit ang ruin in the end sa kanyang buhay. O, di po ba? Kaya dito makita natin, nagtaka sila, no, verses 28 to 29. Yung mga nagmamayabang, mga mayayabang yan eh, no? Nung nagsalita na ang Messiah sa teaching niya. Sa 28-29, ano bang sinabi dyan? Di ba? Nagtaka sila. Anong sabi nila? Nagulat sila kasi nagturo na ang Messiah dyan with authority, genuine authority. Sabi nila, oh, parang kakaiba magturo itong tao na to ah. Hindi kagaya ng mga Sabi niya, mga sapagkat Pariseo. nagturo siya ng may katotohanan at kapangyarihan. Diba? Totoo. Alam nila na totoo lahat ng sinasabi ng alayag. Di ba? Oo. Hindi lang Oo. mabulaklak na mga pananalita ng mga pastor o ano. So, Kaya, dito sa kaya ang bawat sumusunod sa aking mga utos at isinasagawa ang mga ito ay tulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Ngayon, yung hindi sumusunod sa tipan ay tulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. So, ano to yung bahay? Ano yung bahay? Parang, hindi kaya ito yung kingdom? Kasi yung bato, yung yung covenant, di ba? Yung tipan, yung kanyang mga kautusan. So, ang buhanginan, wala lang. Mga love. Walang kautusan na tinatayuan. ang bahay At saka kasi po, hindi sila sumusunod. Kumbaga, yung bahay na sa buhanginan ay hindi sumusunod sa tipan. Religion lang, no?